Bawat distrito at iba't ibang sektor ay may kinatawan sa Kongreso. Katatapos lang nilang mahalal noong Mayo. Kilala mo ba kung sino ang kinatawan ng distrito mo? Hindi eh. Nakalimutan ko po kung sino siya. Pero ang idea ko po si Dante Liban. Yung kongreso po namin sa Rizal is si Congressman Fidel Nogreso. I'm from Quezon City, District 5, and honestly, hindi ako aware kung sino yung congressista sa amin. Ako'y taga Angono, Rizal, at ang congressman namin ay si Congressman Jack Duavit. Ang congressman namin ay si Manny Lopez. I'm from Antipolo City, tapos hindi ko kilala yung congressman sa lugar namin. I'm from Quezon City, District 2, and our congresswoman is Precious Hipolito Castelo. May ibang hindi alam kung ano ang trabaho ng mga kongresista. Alam kong trabaho nila magbigay sa mga taong mahihirap. I'm not sure also, but then I know na they have to help the government in some way. Siya po ay handang tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Tagapagpagawa ng batas, tagapagpatupad, tapos maraming iba. Katulad ng pinagtatalunan nilang tsa-tsa. I move for additional reference of business and request. Ang Kongreso ng Pilipinas ang may mandatong gumawa, mag-amyenda at magpawalang bisa ng mga batas. Binubuo ito ng Senado at ng House of Representatives o kapulungan ng mga kinatawan. Nitong Hulyo nagbukas ang 18th Congress. 306 na kinatawan dapat ang bubuo sa 18th Congress. 245 ang galing sa mga distrito at 61 ang galing sa mga party list. Yun namang district-based congressman, ang role ng mga yan ay i-represent yung mga distrito, yung ating mga common citizens sa iba-ibang parte ng bansa, which includes yung mga issues na germane dun sa mga distritong yan. Yung party list, supposed to be, nire-represent nila yung mga iba-ibang mga issue at advokasya ng mga grupo na hindi naman malakas ang boses sa ating gobyerno, malakas ang boses sa ating society. Trabaho rin ng mga kongresista na alamin kung naipatutupad ang batas at kung ginagamit ng wasto ang salapi ng bayan. Trabaho rin nilang pag-aralan at aprubahan ang budget ng gobyerno kada taon. Magsasubmit ang executive ng isang budget at susuriin ito ng Congress. Titingnan kung saan nakatuon yung ating pera ng bayan, kaba ng bayan, at kung merong mga issue ng governance at accountability dun sa mga budget na yan. Salary grade 31 o mahigit 250,000 pesos ang sahod buwan-buwan ng mga kongresista. Ang House Speaker ang namumuno sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pag hindi available yung President, siya yung magsasalita. Siya po yung nagbibigay ng mga ibang panukala para kung ano yung kagaganda dito sa ating bansa. Yung nagpapatupad ng mga batas, yun ang pagkakaalam ko sa Speaker, di ba? Gawin natin kung ano yung tama. Ang House Speaker ang namumuno sa mga sesyon ng Kongreso. Regardless of our religious beliefs, siya rin ang pumipirma sa mga batas, resolusyon, writ, warrant at sabina na ini-issue ng Kongreso. Speaker, Si Taguig City 1st District Representative Alan Peter Cayetano ang kasalukuyang House Speaker. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Siya ang pang-apat na pinakamataas na opisyal sa Pilipinas. Normally, ang House Speaker siya ang nagre-represent ng majority party. Kung walang majority party, yung tinatawag nating coalition ng mga partido na marami, mas marami, majority, sila ang naghahalal ng Speaker.
salary grade 32 o mahigit 300,000 piso naman ang sahod ng Speaker of the House. Ito ang pangalawa sa pinakamataas na maaring maging sahod ng isang opisyal ng gobyerno kasunod ng Pangulo. 22 ang deputy speakers na nakatalaga ngayon sa Kamara. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Sa Philippines... patakaran ng Kongreso, 14 lang dapat ang deputy speaker. Actually, as part of this is part of the thrust of the 18th Congress na mapabilis ang proseso on priority legislative measures at the same time maging transparent. Yung 22 na nga ang deputy speaker ngayon from 14 because each deputy speaker will be given assignment. Actually, 14 in the last Congress, but the rules can be amended at any time by the existing Congress. So, in-amend na po yan, increasing the number of deputy speakers. Dahil nga loyalty sa speaker at loyalty kadalasan sa Pangulo ang nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng House Speaker, hindi lahat ng miyembro ng koalisyon na sumusuporta sa presidente ay maaaring sumasang-ayon sa kung sino yung napiling House Speaker. So anong nangyayari para mapagbigyan sila ay nagke-create ng mga deputy speaker positions. Parang halos lahat ng geographic areas, lahat ng regions may representative para masaya ang lahat ng miyembro ng koalisyon. Tagapagsalita, speaker ng Congress. Siya yung pumapalit pagka hindi available yung speaker na sa Congress. Siya yung next to di ba? Speaker. So kung wala yung House Speaker, siya magpo-proceed sa mga ng Congress. Ang deputy speaker ang humahalili kung wala ang speaker. Well, yun na nga, may nakatutok na. Kung nga Deputy Speaker for Environment, lahat ng environmental concerns, legislation, siya nakafocus. Deputy Speaker for Education, all education bills, may nakatutok po. Kung nga ako, Finance, on all finance-related matters, for example, tax, appropriations, trade and industry, public accounts, yun ang mga nakafocus dyan. So, I think it will really help fast-track the priority measures. At the same time, magkakaroon ng more debate and transparency. Ito Edgar Mary, Saulug, Si Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez naman ang kasalukuyang majority leader sa Kamara. Representative ng pagpapatupad ng batas. Magpasa ng batas at magpanukala ng batas. Sorry, tapisado. Ang majority leader ang tagapagsalita ng majority party. Siya rin ang namumuno sa mga deliberasyon sa Kongreso. Yung majority leader, ang ideally, ang nire-represent niya ay yung pinakamalaking partido sa House of Representatives. Kaya lang, dahil nga napakaraming partido sa House of Representatives, yung koalisyon na pinakamalaki o kaya yung sumusuporta sa Pangulo. Si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. naman ang kasalukuyang minority floor leader. Second lead ng majority. Siyempre, kailangan mo nang alamin kung ano ang majority bago niya ilakad yung kanya. They're the voice of the bigger part of the legislative. Yan, and they are the ones na subordinate din ng majority floor leaders. Sila yung responsible sa kung ano yung dapat gawin sa mga minors, of course, kung ano yung mga dapat i-apply sa kanila. Katulong po ng mga OFW para gano'n. Ang minority floor leader ang tagapagsalita ng minorya o oposisyon. Hindi naman naging balance yan anytime because the minority will always be the minority in Congress. Siyempre. Ngayon, right now, the minority has about 27 member congressman. Yan parang is a coalition, no? Yung minority leader, ideally,
dapat ito ay yung talagang nagre-represent nung maliliit na grupo, yung minority sa House of Representatives. Hamon daw sa mga kongresista na panatilihin ang integridad ng Kongreso. Obvious naman na ang nanalo ay yung mga sumusuporta o kaalyado ng Pangulo. Kung titingnan natin ang expectation, kasi dapat gumagawa sila ng batas na makakabuti sa mga nakakarami, dapat ay babantayan nila kasi bahagi ng political system natin yung sistema ng checks and balances. So I think yun ang gusto ng tao, na magkaroon ng smooth ang relationship ng executive sa legislative. Kaya inelect po ang majority ng elected officials sa Congress na kakampi ng ating Pangulo. Umaasa ang marami na gagawin ng Kongreso ang kanilang trabaho. Pagtataas ng sweldo na manggagawa. Sa akin lang naman po yung sa drugs pa rin po para maubos na po yung mga drug addict. Siguro more about quality education. Para sa trapiko, para lumuluwag naman yung EDSA. Ang mga mambabatas ay bahagi dapat ng pagbalanse sa iba't ibang interes ng mga nasa poder. Kaya dapat may integridad ang Kongreso. Yan ang isang malaking challenge para sa Kongreso na to. Congress has the responsibility to raise these issues and to shed more light on these so that hindi natin sinasayang yung pera natin at mas mainam yung ating paggasta ng ating pera bilang isang bansa. Pero sana para maganap nila yung matupad nila yung role na yan, kailangan may independence yung ating Congress. Kailangan talaga meron silang konting backbone at bravery.